So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam nyo, nung nabalitaan ko tong balita na to, nabisit ako lalo sa mga bilyar. Sa totoo lang. Kasi ako naman, alam nyo naman ako, di ba? Na ako po talaga, anti-bilyar po talaga ako. Kasi sabihin na nga po natin na meron siya mga magandang nagawa. Tulad nga po nung River Drive. No, maganda po yan, pero ending naman, sila rin naman nakinabang. Pero ako po talaga anti-bilyar po ako. Mas lalo po ako nabisit sa pamilya bilyar nung nabalitaan ko nga po ito. Yan, ito. Sana, hindi lang sana ito matapos sa investigasyon. Sana po, mapanagot dapat ng mga bilyar dito kasi po, nagkaroon po talaga ng epekto ito sa mga taga-South. So sabi dito, no, okay, Ombudsman probes alleged bilyar interference in LRT 1 Cavite Extension. Yan, no? Bilyar, no? Bilyar, bilyar, bilyar. No, mga hayop. Ang bilyar ay mga kawatahan. Ang bilyar. Ang bilyar ay magnanakaw. Ang bilyar. Ang bilyar ay oportunista. Ang bilyar, bilyar, bilyar. So, alam niyo mga kababayan, ito ha. Okay. Hindi na po nakakaalam. Nagkaroon na po ng extension yung LRT. Dapat po yung LRT po na yan, hindi po dapat matatapos sa sukat yan. Dapat diretso pong Cavite yan hanggang Bacoor. Yun nga lang, ay ako alam ko yan kasi taga-sukat po ako eh. Ngayon, ang problema po dito, ang gusto po ng bilyar, especially niya ni Cynthia Villar, na yung LRT dapat dadaan sa lupa nila. Kapal ng mukha eh, no? Kapal ng mukha ni Cynthia Villar talaga. Alam niyo kung ba't gusto niyang dumaan sa sa lupa ng mga bilyar para magkaroon sila ng cut sa kita ng LRT. Ayun naman yun eh. Ayun naman talaga yun eh. Hindi kasi ang alam ko kasi, bago ka makadaan ng C5, dun po sa Fernando Po Jr. Station, sa uling stasyon, dadaan ka po dun sa dun po sa lupa ng mga bilyar. Yung may bakanting lupa talaga dun, kita mo binakante binakante na talaga nila, di ba? Ito, babakante ko to para sa LRT. Ganon. Oo. Ganon ang drama ng mga bilyar. So, sabi dito, inimbestigahan namin kasi dapat yan, umabot ng Cavite yan. Tingnan nyo mga kababayan, no? Doon ako nabwisit talaga eh. Na dapat pala, nasa Cavite na po dapat ang LRT. Alam niyo kung anong klaseng ginhawa niyan? Alam niyo po ba yung alam niyo po ba kasi yan eh. 'Di ba? Ako taga-sukat ako, 'di ba? Sukat Parañaque. Dadaan ako ng Las Piñas, tapos Bacoor. Mga kababayan sa Bacoor, no? Wala naman masyadong trabaho doon. Ang mga nakatira po sa Bacoor, malimit po doon mga estudyante, tsaka mga trabahador. O cancel nga daw yung meeting. O ayaw na may-ari. O buti nga eh. So ngayon mga streetwise, malaking ginawa po yung sa mga taga Cavite. Imbis po na sila po sasakay pa ng ano ba sinasakay nila? Jeep. O kaya FX. No, papuntang Maynila. No, LRT na lang. Mabilis pa. Pero yung Coastal Road meron pa rin. Oo. Cavitex na nga tawag dyan eh. No, si Danny Reynado, madyawan na. Yung Coastal Road po ngayon, Cavitex na po ngayon yan. Kasi may daan papuntang Las Piñas, papuntang Bacoor, tsaka papuntang Tansa. Oh. Yung dagat po na yun sa tabi ng Bacoor, ginawang daanan, papuntang Tansa. Yan. Oh, alam ko yan kasi banda dyan ako nakatira eh. Parañaque. Sukat. Oh. So, ganyan po kagago itong mga bilyar mga kababayan. Andyan lang talaga sila sa Senado para protektahan lang naman yung kanilang interes sa negosyo. Ang kapal ng face. O yung Coastal, no? Yung ginagawa yung Coastal, ano yan eh. Breakthrough yan eh. Breakthrough yan yung paggawa ng Coastal Road. Kasi dati po kasi, pag Las Piñas, papuntang Parañaque, sa Baclaran, doon ka dadaan sa Kabiasnan, di ba? Kabiasnan ka dadaan. Nung nagkaroon po ng Coastal Road, tinambakan yung Coastal, tubig dati yan, tapos ginawa na pong highway. Ang galing, di ba? Ang galing. So sabi dito, no, inibisigahan namin kasi dapat umabot na ng Cavite yan. Kaya lang, ang naging kwento, we are still determining kung totoo o hindi. Meron talaga senador, 2 senators yung mga bilyar. So we're going against the alignment, sabi nga ni Rimulya. 2 bilyar kasi na sa Senado, kaya malakas, di ba?
According to Rimulya, investigators are looking into allegations that senators sought to alter the railway, no? The alignment so it would pass through C5 Road in Las Piñas where Villar family reportedly owns the properties. So dalawa lang yan mga pabayan, ganito yan. Alam nyo, hinahanap po yung video ni ni Cynthia Villar eh. No, kasi na-content ko dati yan, hindi ko na makita. No, pero naalala ko itong sinabi ni Cynthia Villar. Ang gusto ni Cynthia Villar mga kababayan, dumaan talaga sa C5 para po dumaan po sa lupa nila. Tapos sabi nga po ni Villar, ayaw ba ng gobyerno yun? Hindi na kami magbabayad ng lupa eh. Sabi niya gano'n eh. Hindi na raw nila pababayaran sa gobyerno yung lupa. Kayo ba naniniwala ba kayo doon? Naliligo pa kami dyan sa dagat dyan sa Las Piñas. Doon? Nako, Diyos ko. Kung alam nyo lang, no, yung Sapote, di ba, Las Piñas, katabi niya Sapote, di ba? No? Yung dagat po doon, tinirahan na po ng mga tao. At syempre, alam nyo naman, pag nakatira sa dagat, wala silang CR. Diyos ko. Kadiri na po yung bandang tabi. No? Hindi ko alam bakit pinabayaan ng mga taga-Bacoor yan. No, yung mga nakatira diyan sa bandang Sapote, dumami na lang sila bigla diyan. Eh syempre walang CR yan. Saan magsi-CR yan? Hindi sa dagat. Alam niyo sa sa Bacoor po yung pinaka polluted na lugar po sa Manila Bay. Ang laki ng Manila Bay. No, kasama sa kasama dun sa hanggang Tondo. Tondo, Kawit, Tansa, Las Piñas, Parañaque, Pasay, Bacoor. Walang imus eh. O Kawit nga, ayan Sa laki po niyan mga kababayan, dun po sa Bacoor pinakamaraming Jimmy-Jebs. Kadiri nga dun, kadiri dun. Madaming nakalutang na alien. Oo. So yan mga kababayan ito. Oo, yan nga yung point natin dito. Balikan natin yan so yung Mass Transit Authority is a big question kasi Senado pa lang may 2 boto ka na nalalaban sa'yo. Ayaw nila. Sila rin ang ayaw ng Land Use Act. Yung yan ang alam ng lahat sa Senado, mga Villar. Sana di totoo pero we are investigating remote. Alam niyo pagdating sa lupa, Villar yan. Oo. Villar yan. So sabi nga dito, may report dito eh. Hanggang Bataan pala, nga pala, Bataan, Manila Bay, Office of the Ombudsman ang umunay pagtutol ni Senador Mark Villar at Camille Villar sa alignment dapat ng LRT1 Cavite Extension. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nais umuno ng mga Villar na dumaan ang alignment ng tren sa bahagi ng C5 kung saan may pagmamay-aring lupa mga ito. Dagdag pa ni Remulla, kanilang inaalam kung ito ay may katotohanan lalo't dapat anya ay umabot na sa Cavite ang naturang extension. Anya, pagdating sa mass transit ay may malaking tanong dahil may 2 senador na ang lalaban nito. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang mga Villar kaugnay dito. Diba, baboy, diba? Kasi yung mga babante na nyo to, Alam niyo po ba kung bakit, yung mga Villar hindi po naka-align kay PBBM? Diba kasi kada senador ng mga streetwise, alam naman natin na merong balimbing, merong naka-align talaga sa presidente, at merong hindi naka-align sa presidente. Diba? Si Tito Soto at saka si Ping Lacson, pwede natin sabihin na naka-align sa presidente yan. Minsan pumipitik lang minsan, pero naka-align sa presidente yan. Diba? No? Pero ito mga Villar, mga kababayan, hindi sila naka-align kay PBBM. Pero tandaan natin, nung unit team, itong si Mark Villar, nasa unit team. Kasi po, dahil po kay Sara. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit naka-align itong mga Villar kay Duterte at hindi kay PBBM. In the first place, dapat nga kampihan si PBBM, diba? Kasi si Presidente Bongbong Marcos, dating NP. Dating Nationalista Party yan. Totoo, kwento ko lang Sige, kwento ko lang. Kwento ulit. Naalala ko tuloy. Buti, may nagbanggit. Okay. Ng NP. Ito kasi naalala ko to nung eleksyon. Diba? Nung eleksyon. Di ba napansin nyo ba dati? Na si Presidente Bongbong Marcos medyo late na siya nagdeklara na tatakbong presidente. Alam nyo kung bakit?
Kasi po si PBBM po, Nationalista Party. At po sa Nationalista Party mga kababayan, si PBBM po ang pinakamalakas na kandidato para presidente. Si Sara hindi, di ba? Di daw siya tatakbo. Yun nga lang, itong mga bilyar na itong mga streetways, no? Hinihintay nila si Sara. So, ang sabi nga ni PBBM doon sa isang interview, hinihintay ko nga yung Nationalista Party eh. Pero ang tagal nila mag-decide. So, wala na akong choice kundi lumipat sa PFP. Kasi po, itong mga bilyar po, inaasahan nga po nila na tatakbo si Sara para nga po, matuloy-tuloy po ang ginawa nga po ni Digong na pag-spoiled sa pamilya bilyar. So, ayun talagang rason mga babayan kasi ayan ang nakuha naming balita. Di ba? Na si PBBM talaga gustong maging presidente niyan under Nationalista Party. Kasi ito yung partido niya. Ito rin yung partido ng tatay niya. 'Di ba? Nationalista si di ba? Nationalista si Apo Lakay, 'di ba? Yun nga, nakakahintay nga po nila ni PBBM, ni BBM pa noon, no, sa Nationalista Party. Wala siyang ibang choice kundi maghanap po ng ibang partido. So, nakuha po siya ng PFP. Ano nakuha siya ng PFP? Tuloy-tuloy na. Outtaking, sabay, tatakbong presidente. Bilis, di ba? Ang bilis lang. So, yung NP mukhang tanga. Kakahintay kay Sara, hindi pala tatakbo. Tapos, nung pumasok po yung unit team, yung NP, nag-decide na rin po na endorse si PBBM. So, wala, di ba? So, ang tanong nga natin dito, bakit? Bakit masyadong loyal itong mga Villar sa mga Duterte? Kasi ito, tingnan nyo to, Ito magandang sample to eh. Ito 2015 to kita nyo naman. 2015 yan. Ito po yung top 10 na mayayaman sa buong Pilipinas. Buhay pa si Henry C. dito, no? Buhay pa siya dito. Walang Manny Villar dyan. Wala po si Manny Villar sa top 10 ng pinakamayaman na Pilipino po sa buong Pilipinas. Wala. Tapos, pagpasok ng 2018, number 2 na si Villar. Number 2 na siya. 2018. Bilis na, bilis. Paano ba naman kasi mga kababayan? No, in-spoil po ni Digong si Manny Villar. For example, Prime Water. Wala naman pong kinalaman ang mga Villar sa mga patubig. Kinuha niya yung patubig. Bakit? Para po sa mga subdivision na gagawin ni Villar, sila rin po yung magdi-deliver ng tubig. Prime Water. Ano nangyari sa Prime Water? Palpak. Alam sa patubig. Tapos ano pang ginawa ng mga Villar dati? Yung insider trading. Nagmula kay Digong yan Tinan nyo Di ba nagrereklamo na si Tulfo dati na bakit ang daming palayan daw na ginagawang subdivision ng mga Villar? Puta, insider trading pala yun. Alam niyo ang gagawin ng mga Villar? Sige. Bibilin yung lupa agricultural. Mura po 'yan. Yung agricultural na lupa, mura po 'yan. Ngayon ang gagawin ng mga Villar, i-develop, ipapa-appraise. Yung appraising officer, tropa din nila. So, ang laki ng appraisal. Mas malaki pa po sa dapat na presyo. Grabe, no? Grabe ang ginawa ng mga Villar. Kaya ngayon mga kababayan, nung si PBBM po naging presidente, pangilan na lang ba Villar ngayon? Villar, top 3, bumaba. Kailan to? 2025 ata. Hindi 2000, kailan to? Luma to. 2022 ito 2025. Tingnan natin. Dahil alam ko 2025, bumaba na po mga Villar. Bumaba na po. Hindi na po siya top 2. Kasi nga po, nabisto na nga po. Tingnan mo ang mga Villar ngayon, may kaso sila ngayon sa SEC. Dahil po dyan sa insider trading po na yan. Depet, di ba? Kaya ayan po yung rason. Dati magulo pa sa akin dati Bakit ganoon? Di ba si PBBM NP? Bakit di siya nag-NP nung tumakbo presidente? Yun pala yung rason. Na sobrang laki po ng pabor na nakuha nga po ng mga Villar nung panahon ni Digong na inaasahan nila na pagsisara po naging presidente na masusustain lang, mag-continue lang. So ano nangyari? Ngayon, ano nangyari ngayon? Ang mga Villar ngayon, sigurado po ako na pag may impeachment trial, boboto po yan na huwag ipa-impeach si Sara. Sigurado yan. Ayan ang hirap. Alam nyo, sino ba sinisisi ko dito? Taong bayan.
Ayan po ang pangit sa democracy. Sabihin na nga natin na yung demokrasya maganda. Okay po yung demokrasya. Pero lahat po ng sistema po, may laging may flaws palagi yan. So ito nga po yung pangit sa demokrasya. Nakakaboto po kahit yung mga taong wala masyadong alam sa politika. Nakakaboto po kahit po yung mga uto-uto. Nakakaboto po kahit po yung uninformed sa nangyayari po sa politika. At nakakaboto po yung mga bobo. Tingnan niya ba naman? Nanalo pa si Camille Villar. Meron na ngang utol doon na isa na walang kwenta. Dinagdagan mo pa ng isa pang walang kwenta. Kung meron mga Villar na nanalo, kasalanan din po ng taong bayan yan. So yun mga ka-streetways, no? So kayo po, no, masabi nyo nga po dito, no, sa kalokohan po ng mga Villar, no, na ako naniniwala ako totoo ito. Sabihin na nga natin na ito allegedly, pero ako naniniwala po ako dito. No, kung pagbabasehan po natin yung history ng mga Villar, di talaga maganda, di ba? So yan na, so last topic tayo. Hello po kay Kuya Remedyo. Hello po kay Chris Rose.